Hindi ba dapat na iimbestigahan ka rin ng ICC? Baka hindi alam ng ICC na oversight committee head ka ng Tokhang. Kausap mo yung mga generals, kausap mo yung mga pulis na nag-i-implement. But you did not do anything na sila ay mapanagot. Ulitin natin ha, kasi since kahapon lang natin talagang nahimay yung pagkakasabi ni Mayor Magalo. Parang ang lalim ng kanyang kaalaman sa Tokhang. So, syempre ang tanong dito, teka lang, kung nakakausap mo ang mga generals tungkol sa kanilang mga ginawa at kung paano ito in-implement at hindi mo ito tinutulan, hindi ba dapat kaya maimbestigahan ka rin ng ICC? Hindi ba mga kaklir? Okay, ulitin natin para ulitin natin yung yung interview niya. Okay? Ulitin natin yung interview niya. Kasi, hindi natin ma-realize, naku, hindi ba ikaw, sorry, nasaan ako? Yan, ba't yun? Oops, wait lang mga kaklir, ba't nawawala ako? Wait lang, ba't nawawala ako? Yun. Okay. Na-share ko na ba? Saan ba ako? Yun. Oops, ito muna tayo. Hindi ko pa pala na-share. Share ko muna ha. Balikan natin siya. Anti-drug campaign yung akalungkot na nangyari yan. Pero call. Price within the PNP. Ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga tong nangyayari o may galit din kung bakit humantong sa ganito? Well, alam mo kasi yung transformation journey ng Philippine National Police, it's a rough journey. It will always be ups and downs, up and down. I've been the transformation head of the PNP for 2 years. So nakita ko yan na talagang transformation And it's something very strategic. You cannot do it in a matter of 5 years, 10 years. It's beyond administration. Nasasaktan ka ba sa mga lumalabas Kung minsan nasasaktan ako na bakit ganito na yung mga pulis, lalo na pag inaatake yung mga pulis, nasasaktan ako. So in-explain ko sa kanila, ano ba yung sitwasyon? Uy, teka lang, pero bakit nung panahon niya, alam naman niya yung Tokhang, ba't hindi siya nasasaktan? Hindi siya nasasaktan para sa kapwa niya Pilipino. Kasi sabi nga ni Colonel Espinido, yung PNP nagamit na sindikato. Di ba kaya nga umalma yung PNP si General Jean Fajardo at the time. Kasi sinabi ni Espinido, panahon ni dating Pangulong Duterte, yung PNP nagamit bilang isang malaking sindikato. Pero hindi siya umalma. Walang transformation. Di ba? Because I know there are a lot of good policemen. We have more policemen for that matter that have good intentions, Kaya lang nasisira lang ng may mga bad eggs. So when it was said that there is a grand conspiracy, may nasisira ng mga bad. Pero at that time na ginawa ni dating Pangulong Duterte na bad bilang sindikato, hindi siya kumilos, di ba? to conceal a criminal enterprise within the PNP. Ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga itong nangyayari o may galit din kung bakit humantong sa ganito? Well, alam mo, nakikita ko yan lalo na nung pag-imbestiga namin doon sa, di ba, we were part of the 5-man committee that evaluated yung resignation and we saw the flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our senior officers, especially generals, especially their judgment call. Kung ganito yung sitwasyon, minsan mali-mali yung decision. But, alam mo, Carmina, the way I see it is, it's all about leadership. It's all about leadership. It is the leader that actually, to me, it is the leader that influences the behavior and the mindset of the people in the organization. So when it was Duterte at the helm and when he emboldened the police officers and when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon. And during the time din kasi parang hopeless na rin ang situation na... Okay tayo, alam na natin bakit hopeless, di ba? Ginastify niya na yan, alam na natin yan. So ito na lang. Alam na natin yan. Happen. Nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung execution, mali-mali yung mga reports. Talagang merong mga intentional na mga
ginawang pagpatay. Okay. Maliwanag. Admitted siya. Admitted, mga kaklir. Mali-mali daw ang execution, mali-mali ang report. Na mali-mali yung execution, mali-mali yung mga reports. Talagang merong mga intentional na mga ginawang pagpatay. Oh, yan ha. Maliwanag, mga kaklir. Merong mga intentional na ginawang pagpatay. Nandun ka. Oversight committee head ka. Ano ang ginawa mo doon sa mga nalaman mo na mga pulis na nagkaroon ng intentional na pagpatay? Diba? Hindi ba dapat na iimbestigahan ka rin ng ICC? Baka hindi alam ng ICC na oversight committee head ka ng Tokhang. Kausap mo yung mga generals, kausap mo yung mga pulis na nag-i-implement. But you did not do anything na sila ay mapanagot. So kung ikaw ay oversight committee head ng Tokhang, alam mo yung pagplanong pagpatay? Tanong lang to ha, kay Mayor Espinosa. Diba? Tanong. Oversight committee head ka eh. Hindi ka stranger sa Tokhang. You're there. You're part of it. Diba? Pero, hinayaan mo yung mga pulis na to. O, tanong natin, ayan na, total, magaling ka namang investigador. Ipinagmamalaki mo to. Dahil iniiyakan mo yung mga masapano na yung mga ano doon, mga napatay na miyembro ng mga SAP. Diba? Okay. Dito, ang pumatay kapwa mo pulis. Ang pinatay kapwa mo Pilipino. Tanong, alam mo na, nandun ka, may mali, may intentional na pagpatay. Pinakasuhan mo ba? May records ka ba? May logbook ka ba? Kung sino-sino yung mga intentional na pinatay. Tandaan natin, mga kaklir. Umamin si General Danao na may pinatay siyang kapwa niya pulis. Inamin sa Senado, sa hearing, dahil nang aabuso ng asawa because of droga. Pulis, pumatay ng kapwa pulis. Tanong, unang tanong, ha? Alam mo to, kapwa mo pulis to eh. Yung pinatay eh. Pinaimbestigahan mo ba to? Ha? Mga clear, hindi ko makakalimutan si General Danao. Umamin siya, may pinatay siya. Ha? Sa Senado ha. May pinatay siyang kapwa pulis. Sinabi niya, lang ha, hanapin ko yan. Maba kasi yun eh. Hanapin ko kung okay, sinabi niya may pinatay siya kasi ito daw abuso to sa asawa. So, ang tanong natin, inamin niya sa Senado, na imbestigahan mo ba yan? Di ba? Inimbestigahan mo ba yan? Pangalawa, sinampahan niyo ba ng kaso si Danao? Diba? Tao ni dating Pangulong Duterte, kinasuhan niyo ba? At least dapat may kaso. Oh, anong kaso? Di ba sabi ni General Danao at that time? Inoperate nila. Oh, kung inoperate ito, so it means hindi siya self-defense. Pati yun na lang kinulong. Dahil violation against women and children. Diba? So since you're part of Tokhang, tinolerate mo to.
Tinolerate mo si dating Pangulong Duterte. Tinolerate mo yung mga pulis niya na madalas mong kausap. Sino yung mga generals na to na nakakausap mo? Parte ba sila ngayon nung nagpaplano ng coup? Diba? Bakit? Duterte yung mga yun eh. Oh. Meron ding mga listing of government, certain people na nilagay sa watch list na hindi naman dapat nilagay because of, political rivalry. So, Oh. Pinigil mo ba si dating Pangulong Duterte doon? How about Mayor Mabilog? Naprotektahan mo ba? Colonel Asierto, kung political lang yung issue, naproteksyonan mo ba? Pinigil mo ba yung Pangulo? Pangulong Duterte at that time, na wag niyang ipahunting si Mabilog. Di ba wala naman siyang ginawa? Clear. Nangyari itong lahat ng tokhang na to nang alam niya. Di ba? Delikado si Magalong kung CIDG chief siya noong Operation Tokhang. Di ba? O, CIDG nga. kami rin naabuso rin and that's the reason why. Naabuso. CIDG chief ka, oversight committee ka, head. Wala kang ginawa. So, dapat alam ng ICC to. Diba? Nakakalungkot na nangyari yun. Pero, part of history is something we have to learn from it. Nagamit ba ang We have to learn from it. Ang daming namatay. Ha? Delikado si Magalong kung tingnan natin CIDG chief. Kailan siya? Baka tayo mali.